Yung kay Sasrogando Sasot na ano na expose niya patungkol sa ito, medyo mahaba-haba ito, cut-cut na lang natin ha. Yung expose niya tungkol dun sa heavy luggage. So, naibalita ko na to sa inyo noon. Pero alam ko na marami sa inyo ang hindi masyadong interesado dito dahil etong usapin na ito ay kaso sa Amerika. So, yung akala natin na walang epekto dito sa atin sa Pilipinas, malaki po ang epekto nito mga boss dahil sirang-sira po sa ibang bansa yung ating mga mambabatas sa Pilipinas. Bakit? Imaginein mo ang isang institusyon such as a Congress nakikialam doon sa mga personal na issues ng mga corporates dito sa Pilipinas. So ganun sila kadiktador. Oo. Sabi ni Berma, Boss Dada TV, sino ba yung magpapaputol ng titi pag nanalo si Trillanes? Si Diego Latigo yun. Tama ka dyan, Diego Latigo. Doon kay Pastor Apollo Kibuloy, kaso pa lang yung nasa Amerika. Eto, meron na talagang desisyon ang korte sa Amerika, pero hindi hindi binabalita ng mainstream media. Ganyan sila kalupit. So di umano according dito sa sa history ng issue na to, nakialam di umano ang no other than our speaker doon sa kaso na yan. Na kanya namang idininay. Pero according to SAS, na-desisyonan na. Panoorin natin to kasi yung mga information na hindi natin alam, sasabihin ni SAS dito. Pakinggan natin pare-pareho para ma-educate tayo at malaman natin ano ba ang importansya nitong kaso na to at ano ang pwedeng maging implications or impact nito sa Pilipinas. Bribery issue ni House Speaker Martin Romualdez sa Okada. Okay, naintindihan nyo, ito po yung tinaguriang heavy luggage issue. Ayan, hello sa mga taxpayers sa Cavite. Hello po sa mga taxpayers na mga OFWs na nasa Taiwan, mga taxpayers na nasa Pampanga. Okay, i-share nyo na po ito para po hindi po tayo magkalimutan at masalimuot po ang storya na ito. Hello po sa mga Pilipinong nasa Paris, Shanghai, China, at sa Quezon City. Ayan. I-share nyo na po ngayon. I-click nyo na po ang share. At ito po ay pag-usapan ninyo pong mga nasa Israel, mga nasa Pasay. Ayan. Hello sa mga... Okay. Ang bribery issue po na ito ay ating nahalungkat sa kasong sa pagtutuos ng 26 Capital. Ang 26 Capital po ay isa po itong kumpanya sa Estados Unidos or United States. Okay? Ngayon, merong pagtutuos. Okay? Court case ang 26 Capital laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Okay. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Wait, palakpakan naman muna natin si Ramiro. Si BBM daw ang protector ng mga yan, sinasabi niya. Sabi niya, wait lang ha. Tingnan, ano yung sinasabi ni Ramiro? PBBM is the best president. May puso, makatao, masipag, hindi protector ng mga drug lord kasi may takot sa Diyos. Putang ina niyan. Hoy Ramiro, putang ina, nakatiwarik ka ba? Nakatiwarik ka ba habang tinatype mo yan? Putang ina, lahat ng sinabi mo, kabaliktaran na. Putang ina niyan. Antindi, no? PBBM is the best president. May puso, makatao, masipag. Hindi protector ng mga drug lord kasi may mga takot sa Diyos. Putang ina niyan. Putang ina, nagdadrugs ka ba? Uy, bawal yan. Gagoy, no? Sige, tuloy na natin to.
Ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated po ay under ng Universal Entertainment at sila po ang may-ari ng nagpapatakbo ng Okada, Manila. Okay, nagkakaintindihan po tayong lahat. Okay? Yung mga vlogger po sa YouTube na gustong i-reblog ang aking content ngayon, you are free to do so. Okay, you are free to do so. Okay. So, i-share nyo lang po muna ito, yung mga kakadating pa lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, ulitin natin ha, para malinaw. Ang bribery issue ni House Speaker Martin Romualdez ay lumabas dahil sa kasong isinampa ng 26 Capital, isang kumpanya sa United States, laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated ay under ng Universal Entertainment na may-ari ng Okada, Manila. Okay. Following? Okay. Click share po yung mga kararating pa lang. Click share. Ngayon, okay, ito yung kaso, no? Isinampa ito ng 26 Capital. Ang 26 Capital ay isang American company. Isinampa niya to sa US. Ito ay isinampa niya sa Court of Chancery of the State of Delaware. Ang Delaware po ay isang state sa United States. Kakaintindihan ba tayo? Okay. Ngayon, get pen and paper. Okay? Lahat, kumuha na kayo ng papel at pen, pencil, whatever, or sa cellphone ninyo. Isulat ninyo ito. C.A.number.2023-0128-JTL. Dahil yan po ang reference ng kaso na ito sa Court of Chancery of the State of Delaware. Yang may naka-box na nakalagay sa loob ng pulang box. Isulat nyo na yan, screenshot nyo, para mamaya ma-google nyo at mabasa nyo ito. Ito po ay mababasa ninyo ang buong kaso, pati ang kasong isinampa ng 26 Capital. Okay. Are you following me, guys? Okay? Sabihin nyo lang sa akin kung hindi nyo maintindihan na dahil tatagalogin ko ang lahat at ito ipapaliwanag ko sa isang payak na pag-e-eksplika para ang bawat isang Pilipino, mapamasa man, mapa-elitista man, mapa-intellectual man o mapatambay ay maintindihan ito ng buong buo. Kaya ayan ang pinaka-importante sa lahat. Ang pinaka-importante is maano natin, ma-absorb natin. Kasi ang problema sa ating mga Pilipino, dahil Ingles, dahil technical, dahil masyadong komplikado, dahil kaso, di naman ako abogado. Minsan, akala natin, kaya ako ipinakikita to sa inyo para mas maintindihan nyo ng maigi. Kasi nga, yung iba, pag nakita to, ay, di ako interesado dyan. Pakay ko naman sa Okada. Pero hindi nyo alam, malaki ang magiging epekto nito sa atin kasi ini-implicate dito or ang sinasabi dito is may mga tao sa gobyerno na talagang mga sakim. Oo, may matinding epekto yan sa atin, sa bayan natin kasi ito yung mga leader natin ngayon. Dapat yung mga leaders natin ngayon hindi nakikialam doon sa mga issues na pribado. Dapat yung mga leaders natin nakafocus lang sa pagpapaganda at pag-aayos ng bansa natin. Well, apparently, according to itong mga issues na ito, talagang yung ating mga leaders ngayon, yung mga nasa gobyerno ngayon ay medyo talagang nakakalungkot yung kanilang gawain kasi mas priority nila yung magkamal ng sandamukal na kayamanan kesa payamanin yung bansa natin. So, yun
yan. Noon kasi, I think a year ago, or yes, I think mga ganon, na i-explain na namin to sa inyo. Pinaliwanag na namin ni Banat Bay kung ano yung nangyari dito sa Tiger, sa Capital 26, at naisampa pa lang yung kaso. Nag-iimbestiga pa lang yung Amerika sa Pilipinas. Dahil nga sa pakikialam ng ating Congress or ng none other than the Speaker of the House dito sa issue ng Okada na to, internal. Sa internal na issue. So ang Capital 26, mga bossing, ay yung kumpanya sa Amerika na binibenta ng Okada yung kanilang Tiger. Ang problema na bisto dahil dun sa mga nakatagpo ang mga emails. At nalaman nga na nagkaroon na ito palang Tiger, merong internal issue to kasi itong matandang may-ari at saka yung mga anak nag-aaway-away. Nag-aagawan sila kung kanino to. Ngayon, may nag-intervene na isang tao para makuha ito noong matanda at ibenta dito sa Capital 26 na muntik ng mabudol. Oo, kaya ngayon, nagsusumbong itong Capital 26 sa kanilang gobyerno. Oo, dahil dito sa mga pangyayaring ito. O, sige, diretso natin. Share nyo na ito. Okay. Ngayon, ano ang gusto ng 26 Capital na isang American company mula sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated sa isinampa nitong kaso sa Court of Chancery, State of Delaware? Ang gusto ng 26 Capital ay ang tinatawag na specific performance of closing the Special Purpose Acquisition Company o tinatawag na SCAP sa pagitan ng 26 Capital at ng Tiger. Okay. Ang storya po kasi niyan, ang 26 Capital at ang Tiger dapat ay magkakaroon ng merger. Okay? Yan lamang ang pinakamadali nating pag-usapan. Medyo complicated ito, pero itanong nyo po ito sa may alam po sa corporate law sa United States kung anong ibig sabihin ng SPAC or kahit sinong mga abogado na kakilala nyo para ito ay mas lalo nyo maintindihan. Pero yan po ang pinakapayak na ating explanation right now. Ngayon, marahil ay nagtatanong ang karamihan sa inyo, hindi ba? Ang tanong ninyo ngayon, lahat siguro ito ay logical na tanong, ano kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Mga kararating lang, please click share. Dahil mahalaga itong malaman ng bawat isang Pilipino dahil ito ay isang isyong pinagtatakpan ng bawat isang congressman, bawat isang senador, at bawat isang mainstream media. So ito ang tanong, anong kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Siyempre, di ba? Anong kinalaman niya dyan? Hindi ba? Ito po kasi ang kinalaman, bakit nadawit dito si Martin Romualdez. Sa kasong isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger sa Court of Chancery ng State of Delaware, ang isa sa accusation ng 26 Capital laban sa Tiger ay ang bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para ma-regain uli ng Tiger or ng Universal ang kontrol ng Okada Manila. Okay? Yang storya ng labanan ng kontrol ng Okada Manila, i-google nyo na lang yan dahil yan ay laban ng matandang Okada, ng Okada family. Okay? So, para dito lang, dun lang muna tayo ilimitahan. Okay? Kinailang ang accusation ng 26 Capital, ang Tiger at Universal Entertainment, okay, ay nag-bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para makuha ng isang Okada faction uli ang kontrol ng Okada Manila. Naintindihan nyo? Ngayon, bakit ito ngayon ipinasok ng 26? Mabigat yun kasi itong kaso nga na to ng Okada ay nasa Supreme Court na. At magro-rule na ang Supreme Court. Di umano ito ay di umano. Oo, ngayon, nag-intervene daw
ang ating speaker daw ang ating speaker sa Supreme Court. So nakakatakot dito. Kaya ko sinasabing importante ito kasi supposedly ang Supreme Court ay dapat hindi mo yan pwedeng i-corrupt. Hindi mo dapat mai-impluwensyahan yan dahil co-equal body yan ng executive at ng House. Oo, kumbaga magkakaparehas ang kapangyarihan ng Supreme Court, ng executive which is the President and the Vice President at ng Congress and Senate. Tatlo yung tatlong co-equal branch ng natin yan, ng Pilipinas. So, dapat hindi sila nagsusupersede ng powers ng bawat isa. Dapat meron silang independent na mga desisyon na hindi dapat nai-impluwensyahan. So, yun yung effect. Ito yung sinasabi natin na nakakatakot na part kasi baka talagang nagkakaroon na ng, nagkakaroon na ng mga connivance. Na nai-impluwensyahan ng bawat isa yung isa't isa, which is yun yung pinakadelikado sa lahat kasi wala ng check and balances at talagang guguho ang bayan natin, mapupunta tayo sa kamay ng mga gustong maghari-harian lamang sa bayan natin, hindi gusto magserbisyo. Capital na issue. Kasi ang gawain na ito ay tinatawag sa Amerika na breach of ordinary course covenant. Ibig sabihin po ng breach of ordinary course covenant, ito ay labag sa practice, industry practice, okay, sa Amerika. Ang bribery po ay labag, okay, labag sa batas ng Amerika, kaya ito ay matatawag na breach of ordinary course covenant. Naintindihan nyo na, okay? Kaya dito napasok si Martin, okay? At itong specific accusation na ito ng 26 Capital laban sa Tiger ay nabalita sa Japan Times noong August 1, 2023. Ito, Japanese firm accused of improper influence over Manila Casino. Ayan, kasi ayan yung balita noon, baka nakalimutan nyo na. Yan yung balita na tumawag yung isang tao sa isang congressman at sinabi na pahingi ng tulong. Tapos kinaumagahan daw, di umano or the next few days, biglang na overturn. Yung desisyon. Tapos nagkabigayan ng mali-malitang hindi ko alam, anong laman ng maleta na yan. Baka malay mo, mga basang panty. Kaya mabigat, di ba? Kasi ang bigat-bigat daw. Nakalagay sa maleta. Japan Times po yan nagbalita. Hindi po ito basta-basta ang publikasyon. Okay? Japan Times. Ngayon, nung pumutok ito last year, kasi August 1, 2023, July 2023, sinampa yung kaso sa Amerika. Nabalita August 1, 2023. Nung pumutok ang issue na ito ang sinabi ito ang naging response. Okay? Ito ang naging response ng ating honorable Congressman, House Speaker Martin Romualdez. Ever as a bribery scheme and were you ever involved in it? Well, we've reached this point in our career and we've known when to dignify questions, queries, or allegations. And when it comes to fake news, we just don't dignify it and we don't give it any credence. So there's no truth to it, and we just leave it at that. And we just try to focus on the issues that have credibility and. So narinig niyo yung sinabi niya. Ang sabi niya, ayaw niyang i-dignify ang issue na ito na ibinalita ng Japan Times dahil daw ito ay fake news. Sabi ni Pobre, mabuti at may vloggers na tulad ni Sas na alam mo sa totoo lang, ito yung napakalaking kaibahan ng mga DDS vloggers and vloggers sa mga administration vloggers and vloggers. The huge difference is yung mga tinitingala natin sa industriya, they research, lalo na yung mga DDS, they really nagre-research talaga sila and they are making an effort to
educate people tungkol sa mga totoong nangyayari sa bayan natin. Whereas itong mga nasa kabila naman, ang layunin lang nila is sirain ka. Sirain yung mga vloggers na naghahatid ng magandang mga totoong balita. I-discredit sila. Oo, babuy-babuyin sila sa mga channels nila. Nang wala man lang silang ka-effort because it's really easy to kumbaga besmirch, i-ad hominem mo yung mga kalaban mo or yung mga kalaban ng mga nagbabayad sa'yo, napakadali nun. Pero yung gumawa ka ng educational, inspirational at talaga namang makatotoong balita na hindi na nga ginagawa ngayon ng mainstream media, napakahirap nun. And we are lucky to have Sas Rogando Sasot, Crisette Chu, MJ Kiambao, si Banat Bay, si Mark Lopez, it's so si Trixie Cruz Angeles, sila Darwin Cañete. Sobrang napakaswerte natin because we have them sa kampo natin. Kasi marami tayong mga bagay na hindi alam na dahil sa talino nila, nagkakaroon tayo ng kaalaman dun sa mga bagay na yun. Kaya ako, very proud ako that I am on this or in this side of the yung mga grupo dahil nga dito ganito ang paghahatid ng content. Ganito, hindi yung 8 minutes lang, ilang minuto lang, tapos puros katarantaduhan pa. Kaya napakaswerte natin dahil may ganito. Yung mga ibang nagpapanggap na mga DDS, mga magpapanggap na DDS ako, pero alam mo naman na mga BBM pa din, nagpapanggap lang kasi wala na rin tumatanggap sa kanila dun. O kasi siguro sobrang bobo nila dun, ayaw lang nilang ma-associate sila dun sa mga tao na yun, kaya nagpapanggap sila na nandito sila sa mga matatalinong side. O pero makikita mo, di ba, the more they talk, the more they make mistakes. O di ba, may nakita nga tayong isang maingay sa social media, bumaliktad na rin pala. Okay? Kung mga kakarating lang, please share. Okay? Dahil fake news daw ito. Okay? Kaya hindi niya i-dignify. Sir, but were you ever contacted to appear in the case in the US? No, that's why I'm really very puzzled why this is even coming up. Sir, and you're also denying na on July 27, 2022, based on that report, Okada Manila officials allegedly brought some quote-unquote heavy luggage with quotes an item to Romualdez. I just like to get your reaction to that. Again, nothing of that sort ever occurred. That's why It didn't occur. never. Okay, sir. Thank you. So, papaalala ko yung sinabi niya ha, hindi raw nangyari yung heavy luggage issue. Ito raw ay fake news. Okay, yan ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka